Parang nagsisisi tuloy siya na mag-isa siyang umuwi. Lingid kasi sa kaalaman ni Maki ay nakakaramdam din ito ng takot at kaba. Kahit nakainom ito ng alak ay alam niyang hindi siya makakatakas sa kilabot na kaharapin ito habang naglalakad. Teka, bakit ganito ang pakiramdam ko? Kanina pa nananay yung mga balahibo ko Teka, tapangan mo sarili mo. Ginusto mo yan Parang may mali talaga rito Maliwanag naman ng buwan. Bakit parang may sumusunod sa akin? Nakakakilabo tuloy. Hindi pa man ito nakakatapos sa pagsasalita ay biglang may nahulog na isang bagay mula sa puno. Kinakabahan siya at naririnig niya ang pintig ng puso niya sa magkabilang tenga. Nang lapitan niya ito ay biglang nanindig ang mga balahibo nito. Pusang itim. Malaki ito kung ikukumpara sa mga tipikal na pusa na makikita sa mga kabahayan at mga kalye. Makintab ang pagkaitim ng balahibo nito. Nangingislap na kulay pula ang mga mata nito. Namumuti ang mga mahabang pangil habang naglalaway ito. Nagngangalit din ito kay Jared. Bigla itong pumosisyon na tila atake sa lalaki. Maki! Maki! Tulungan mo ako! Takot na nagsisigaw si Jared. Sa sobrang takot ay napaihito sa pantalon. Mas tumindi pa lalo ang hilakbot nito nang makita niyang unti-unti itong nagbagong anyo. Tumayo ito at nagmistulang isang babae. Babaeng aswang na may mahabang kuko, itim na balahibo at malahalimaw na mukha. Akma na sana nitong lalapain si Jared nang biglang may malaking bato na tumama sa noo ng aswang. Hoy Jared! Ayos ka lang ba? Hoy! Aswang! Kung ayaw mong katayin kita, lubayan mo kami! Ngayon din! Maki! Biglang naganyong pusa ulit ang aswang at tumakas palayo sa dalawa.